Nilinaw naman po ng Philippine National Police o PNP na fake news daw po itong lumabas na report na ipatutupad po nila yung arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa dahil wala pa umanong desisyon ang National Center Bureau o yan po yung NCB Manila at ito po ang Philippine Center for Transnational Crime o PCTC sa kung paano isisilbi ang ICC arrest warrant. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Samenta. Vic. Ali, bagamat kinumpirma na ng International Criminal Court o ICC na naglabas na sila ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang hawak ni dating Senador Antonio Trillanes kasama ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation na naisa ng isilbi kahapon kay Senador de la Rosa. Inihayag ng Philippine National Police na ang naturang arrest warrant na hawak ni dating Senador Antonio Trillanes ay hindi may tuturing na opisyal dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Ang mga legal na proseso kung saan paano po i-implement. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na susundin ang tamang protocol sa pagsisilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, mayroong dalawang proseso na dapat sundin sa pagsisilbi ng arrest warrant mula sa labas ng bansa. Ayon kay Tuanyo, sa pagsisilbi ng arrest warrant mula sa ICC ay sa pamagitan ng extradition proceedings na kakailanganin ng court order at magkakaroon ng judicial hearing sa local court na mayroong katagalan. Ikalawa, sa pamagitan ng direct surrender sa ilalim ng Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, tulad ng nangyari sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan pinadaan sa Interpol na nakipag-coordinate sa National Central Bureau, Philippine Center for Transnational Crime o NCB PCTC o Interpol Manila. Inihayag ni General Tuanyo, depende kung anong gagamiting protocol sa paghahain ng arrest warrant ng ICC kay Senador de la Rosa dahil ito ay pagpapasyahan pa ng NCB PCTC. Dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, niliwanag ni Tuanyo ang NCB PCTC ang may karapatang tumanggap ng selyadong ICC arrest warrant mula sa Interpol upang atasan ng Department of Justice o DOJ, Department of Foreign Affairs o DFA, katulong ang National Bureau of Investigation o NBI at PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na isalbi ang arrest warrant. Under the guidance din po ito ng DOJ kung saan pag-uusapan po nila kung paano po i-implement ng Interpol Manila yung ICC warrant. So yan po yung dalawa, yung extradition proceedings at yung direct surrender. Pinaniniwalaan po ng Philippine National Police ang mga legal na proseso kung saan paano po i-implement ang nasabing ICC warrant. Binigyang din ni Tuanyo dahil wala pang desisyon ang NCB-PCTC kung papaano isisilbi ang ICC arrest warrant kay Senador de la Rosa. Wala pang papel ang PNP-CIDG kaya fake news ang lumalabas na report na ipatutupad na ng PNP ang arrest warrant sa Senador na itinuturing na co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng Duterte administration. Ali, inihayag naman ng liderato ng Philippine National Police na mayroon ng contingency plan at contingency group na siyang magpapatupad ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sa sandaling ito ay atasan ng National Central Bureau ng Philippine Center for Transnational Crime o ang local Interpol dito sa ating bansa para i-execute ang naturang arrest warrant na galing mismo sa ICC. Balik sa inyo, Ali.
Okay, Vic, para lang masarap ang ating talakayan, himayin nga natin itong binabanggit mo na dalawang paraan para sa pagsisilbi nga, pag-implement, no, pagpapatupad nitong ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Yung una, yung extradition. No, yan talagang pinagdedebatihan ngayon dahil naglabas ang ating Korte Suprema ng mga panuntunan kamakailan lamang itong extradition requests. Ngunit ang sinasabi nitong mga nagdedebate, abay ang ICC ay hindi naman estado. Wala tayong tratado, di ba, na extradition treaty. It's not a state tribunal, di ba, ang International Criminal Court. So yung sinasabi na kailangan ng judicial approval, dapat dumaan muna sa ating mga local courts, NA, not applicable. Hindi ba? Kaya pinag-uusapan ngayon yung isa pang mekanismo, yung ating lokal na batas, yung Republic Act 9851, International Humanitarian Law, kung saan sinasabi na ang Estado maaari, kasi ang ginamit na salita doon, may surrender yung subject nung arrest warrant. So in the end, Vic, ito ang katanungan ko. Paano ngayon masesettle ngayon yung issue na yan? Dapat ba yan ay makarating sa ating mga korte para pagdesisyonan? O kailangan bang baguhin yung pananalita sa batas para sabihing shall at hindi may? Kasi may parang may, pwedeng hindi, pwedeng oo na isurrender, isuko itong tao na subject ng warrant. Ano ba ang anong mga posibilidad na gawin ng Executive Department? Dahil ang Executive Department na ating pamahalaan ang magpapatupad nito. Ito kasi yung under DILG ang PNP, di ba? At sa Executive Department din yung mga binabanggit mo na NCB at saka Philippine Center for Transnational Crime, PCTC. In the end, Vic, ano ba dapat yan? Kailangan pong munang desisyonan ng korte? Kung kung pwedeng i-surrender basta-basta tulad ng ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte? Ali, sa panig ng legal department ng Philippine National Police, kung matatandaan mo, na isagawa na ito. Itong Republic Act 9851, yung surrender na ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan doon sa procedure na kanilang ginawa, yung ICC, yung arrest warrant, ipinadala sa Interpol. Yung Interpol ay nakipag-coordinate sa National Central Bureau ng Philippine Center for Transnational Crimes, na kung saan ito yung kumakatawan na local Interpol dito sa atin. At yung NCB, PCTC, ang siyang may karapatan na atasan ang National Bureau of Investigation o NBI at saka ng Philippine National Police sa pamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG under the supervision ng Department of Justice at saka ng Department of Foreign Affairs. Doon sa tanong na yan, Ali, ang sabi ng PNP, nagawa na-execute na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang katunayan, matagumpay nila na nadala sa The Hague sa Netherlands. Itong kay Senador Ronald Bato de la Rosa, mukhang ito ang kanilang tutumbukin dahil yung extradition procedure masyadong mahaba yon, Ali, dahil kailangan pang intervention. Pero matatandaan natin na kahapon pa nag-file na ng petisyon ang mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition, na yun din ang hinihintay nila kung ano ang mangyayari. Doon sa tanong mo, Ali, na kung ano ang dapat gawin, sa panig po ng mga law enforcers, kumbaga done deal na dahil nagawa na nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Ali. Okay, yung sinasabi ng mga mo na magtatagal kapag dumaan pa sa mga lokal na korte, yung proseso ng pag-apela, no, mula sa lower courts hanggang umabot sa Korte Suprema. Kaya yun ba ang sinasabi na kaya matatagalan kung itong extradition ang gagamitin ng mekanismo? Tama, Ali. Kaya ang mukhang tutumbukin ngayon ng Interpol Manila o itong NCB PCTC
ay yung Republic Act 9851. Doon sa wordings na sinasabi na mayroong kumbaga gray area, pero ang sabi nga nilang paninindigan na i-apply kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya pwede ring i-apply dito kay Senadora Ronald Bato de la Rosa, Ali. Okay, maraming salamat. Vic Sumentak, nag-uulat ng live.